Magandang araw ho Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun no, kumusta po kayo? Eto na nga mga kababayan. Nako, mayroon ho tayong panibagong sorpresa para sa inyo sa atin ho mga manonood ngayon. Pag-usapan ho natin mga kababayan, ito hong flood control. Nako, balikan ho natin mga kababayan, ito hong 2024, sona ho nito hong si Bongbong Marcos. Ano ho ba ang kanya hong naging pahayag noong 2024 na pinagyabang niya itong 5,500 flood control na kung saan ibinida niya na ito daw po ay mga tapos na at meron pa po daw tinatapos. Aba, tignan ho natin mga kabayan, atin hong balikan ito hong kanya hong SONA. Has been predicted getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yehey! Palakpakan mga kababayan. No? Yehey! Palakpakan po mga kababayan. Meron na po tayong 5,500 na flood control na natapos na. At ito na nga mga kababayan at tinatapos pa. Ay grabe nagpalakpakan po mga kababayan. Yun pong nagpalakpakan po mga kababayan. Ito pong mga nasa house at after 2,000 years later. Ayan. Doon na ho tayo sa 2,000 years later mga kababayan. Ito na mga kababayan, after 2,000 years later, ito na ho mga kababayan, ang nangyari sa flood control po mga kababayan na pinagyabang po mga kababayan ni Mr. Bongbong Marcos. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually. I'm getting very angry. It's what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Mm-hmm. Kahit walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Meron na tayong 5,500 na flood control at ginagawa pa. Ngayon, wala.
wala na isa. So, yes. If you know, if all of the projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation. Hindi ba sabi mo, Mr. Bongbong Marcos, hindi ba sinabi mo, pinagyabang mo, nung nakaraan, meron tayong 5,500 na flood control. Ngayon ho mga kabayan, disappointed ho itong si Marcos Jr. Water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, Patay tayo dyan. no, I'm not disappointed. I'm angry. Disappointed? Oh. Yan ho mga kababayan, ang inyong nasaksihan mga kababayan ay klaro po na lupit ano? Oo, pagdugtungin natin mga kababayan, panoorin na lang ho ninyo, pagdugtungin po natin itong video ho na ito na kung saan taong bayan na ho mga kabayan ang mag-analyze. Ano kaya ibig sabihin ito mga kabayan? Ito kasi, problema ho kasi dito, tinanggal po kasi ni Mr. Bongbong Marcos, yun pong mga sumusuri dapat at oo, tama po kayo, dapat yung mga sumusuri diyan ho sa mga pagnanakaw ho sa gobyerno. Ito yung kwento yo. Sige ho, pagdugtongin natin ha. Weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Palakpakan mga kababayan! Ayun o, grabe, nagkapalakpakan. Grabe, nagkapalakpakan mga kababayan dyan sa pagkakataon na yan, ano? Grabe, palakpakan lahat po mga kababayan ng, ng mga buhaya nagpapalakpakan. Di ba? Grabe, talagang marami hong proyekto nagawa. Ito hong si Bongbong Marcos patungkol ho sa flood control. Ito na! 2024 to 2025. Well, more than disappointed. I'm actually, I'm getting very angry. It's what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion.
completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila, talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Disappointed? Mga kababayan, ang mambubudol na budol. Ayan, pakikomento lang ho kung ano masasabi nyo dyan po sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Gandang araw ho sa inyo lahat, Pilipinas. Ako po ang inyong host, Dan Chan Brothers Travelers. Mabuhay po kayo.